Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Abel. Short for Abelino. Ilang dekada nang nakalipas nang mangyari ang karanasan ko. At ng mga panahong yon, nadistino ako kasama ang iba pang mga katrabaho ko sa isang probinsya sa Visayas. Isa akong foreman sa pinagtatrabawang construction site. May mga hawak akong tao at yun ang kasakasama ko tuwing nadidistino ako sa ibang lugar. Noon ngang nadistino kami sa probinsya na ito, ay walang pagdadalawang isip na pumayag ako noon. Malapit na kasing matapos ang kontrata namin sa trabaho at tiyak matitenggan naman ako ng ilang linggo. Tamang-tamang pagkakataon na malipat ako sa probinsyang yon kasama ang mga hawak kong trabahante. Sa gayon ay tuloy pa rin ang trabaho namin hanggang sa matapos ang ginagawang departamento noon. Hindi naman kami nahihirapan gawa ng stay-in kami at libre lahat. Ang hindi lang stay-in ay yung mga trabahanteng naninirahan malapit sa lugar na pinagtatrabahuhan namin. Paalala ko lang Mang Abel mag-ingat kayo ng mga kasamaan mo habang wala pa ako doon. Alam mo namang hindi lahat ng trabahante ay may mahabang pasensya. Kaya kung sakali mang makainkwentro kayo ng mga mainitin yung ulo, kayo na lang yung umintindi. Habaan nyo na lang yung pasensya ninyo para pare-pareho tayong tahimik na magtatrabaho. Paalala pa na sa amin ni Engineer Ron. Huwag ka mag-alala, boss. Tatandaan namin palagi ang bilin mo. Hindi ba mga kasama? Tama si Foreman, boss. Huwag nyo na kaming alalahanin pa. Pangako, magpapakabait kami doon. Siguraduhin nyo lang talagang hindi kayo magpapasaway dito kay Mang Abel Yari talaga kayo sa akin kapag nalaman kong pinapasakit niyo yung ulo ni Foreman. Nang nasa lugar na nga kami ng pagtatrabahuan, naging maayos naman ang lahat. Walang naging problema at pinapakisamahan namin ng maayos ang ibang mga trabahador na taga roon lamang din. Isang gabi, kakatapos lamang namin kumain at kasalukuyang nagpapahangin sa labas ng barracks. Nang lapitan ako ni Meroy. Nakiupo na rin siya habang humihitit ng sigarilyo. Mang Abel, ay tanong ko lang. Napansin mo rin ba nitong mga nagdaang linggo? Ilan sa mga kasama nating trabahante dito yung bigla na lang nagkakasakit? Tapos yung malala pa, sunod-sunod nang may namatay na trabahante dito. Nakakatakot, no? Bulalas ni Meroy matapos bumuga ng usok ng sigarilyo. Saglit na tinignan ko siya bago sinabing napansin ko din yon. Nagtataka nga din ako kung bakit bigla na lamang may mga trabahante ang nagkakasakit matapos ang handaang pinuntahan. Sunod niyan, ilang araw lang sila magmula ng magkasakit mababalitaan mo na lamang napatay na. Kataka-taka naman talaga kung iisipin yon. Ang lakas-lakas pa nila at walang sakit bago sumama sa katrabaho naming si Juanito. Tapos pagpasok kinabukasan, may mga sakit na. Isa pa, napansin ko rin kakaiba na ang mga kinikilos nila. Para silang mga batang walang isip, manggula ng magkasakit. Sandali. Hindi kaya may kinalaman si Mang Juanito sa mga nangyari? Alam mo, Mang Abel, kung talagang dinapuan sila ng sakit na nakakahawa, si Mang Juanito, bakit hindi naman nagkakasakit, no? Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Meroy. Maging ako man kasi ay kinukutuban din ng hindi maganda. Ayoko mang mag-isip ng hindi maganda ukol kay Juanito. Hindi ko maiwasan. Lumapit na sa amin ang iba pa naming mga kasamahan at nakiosyoso na rin tungkol sa mga kasamahan naming biglang nagkasakit noon. Samot-saring kuro-kuro na lumalabas sa kanilang bibig.
para matigil ng pag-uusapan nila ang tungkol sa kakaibang nangyari sa iba naming mga kasamahan. Sinabihan ko silang mas mainam pang iba na lang ang pag-usapan. Hindi kasi talaga akong komportableng pag-usapan ng tungkol sa mga kasamahan namin noon. Simula nga ng gabing yon ay naghinala na ako ng hindi maganda kay Mang Juanito. Pero hindi ko lang ipinapahalata sa mga kasamahan ko. Lalong-lalo na kay Arnel. Medyo may pagkamadaldal kasi ang batang yon at hindi pwedeng masabihan ng sekreto. Sa bawat araw na nagdaan ay palihim kong pinagmamasdan ng bawat galaw ni Juanito. Nakita kong magiliw naman siyang nakikipag-usap at pala kaibigan. Kaya't hindi mo ito mapagdududahan ng kakaiba. Pero ewan ko ba kung bakit kahit na purong kabaitan ang mga pinapakita ng taong yon, hindi ako mapalagay. Pakiramdam ko ay parang may pilit na ikinukubli ang taong yun sa likod ng mga ngiti at kabaitang ipinapakita niya. Binantayan ko rin ang hawak kong trabahante at sinikap na wag mapalapit kay Juanito. Halos lahat kasi na naging malapit sa taong yon, nagkakasakit na lamang bigla at hindi nagtagal, namamatay. Para sa akin ay napakabilis na mga pangyayari. Hindi ko naman masasabing kinukulam o binabarang ang mga yon bago namatay dahil wala namang ganong klaseng senyalis akong napansin. Foreman, kanina narinig ko si Mang Juanito at ang pinsan niyang si Mang Pablo. Pinag-uusapan nilang tungkol dun sa katrabaho nating si Magno. Mukhang aayain nata ng matandang yun si Magno na pumunta sa bahay nila para mag-inuman. Minsang wika sa akin ni Arnel habang nagkakape kami. Ano naman kung ayain ni Juanito si Magno? Kunway takang tanong ko. Pero ang totoo ay kinukutuban na ako sa sasabihin niya. Napalatak si Arnel at sinabing paniguradong sa susunod na araw umano pagpasok ni Magno sa trabaho, magkakasakit ito kagaya ng ibang mga trabador na nakainuman ng magpinsang yon. Arnel, magdahan-dahan ka sa sinasabi mo ha. Baka mamaya may makarinig sa'yo at isumbong ka pa dun sa tao. Ikaw talaga hindi ka nag-iingat. Iwas-iwasan mo na nga yung pagiging madaldal mo at baka mapaaway ka pa rito. Baka makalimutan mong dayo lang tayo dito kaya dapat matuto tayong bumalanse. Nang sa ganun, hindi tayo mapaaway ha. Humingi naman ng tawad si Arnel dahil sa padalos-dalos niyang magsalita. Pero matapos nitong humingi ng pasensya, muli niya na namang iginiit ang tungkol sa nabanggit niya. Hindi pa ito nakontento at talagang sinabi niyang malakas ang hinala niyang may sa aswang ang magpinsan. Siguradong sigurado ako, Mang Abel. Aswang talaga yung magpinsang yon. Ay nako, ewan ko sa yung bata ka. Makapasok na nga sa loob at kung ano-ano na lamang yung lumalabas sa bibig mo. Saad ko at iniwan na nga siya sa labas ng barracks. Hindi ako gaanong nakatulog ng gabing yon sa kakaisip kung ano nga ba ang talagang tinatago ni Juanito. Maya't maya pa ang pagbuntong hininga ko at nasambit na lamang na sana'y makabalik kaming lahat sa kanya-kanyang pamilya nang walang magiging aberya. Sa palagay ko kasi, dahil sa pagiging madaldal at asesero ni Arnel, hindi malabong pag-initan siya ng dalawa. Dumaan pa ang mga araw, Sir Seth. Hindi nga nagkamali si Arnel sa sinabi niya. Nagkasakit si Magno matapos maimbitahan at 1 linggo lang ang lumipas. Hindi na ito pumasok. Noong nakikibalita kami sa ibang mga trabahante, nalaman naming patay na si Magno. Mas lalong tumindi ang hinala ko. Mukhang may tinatago talagang sikreto si Juanito at si Pablo noon. At ang mga kasamaan namin ang pinupuntirya nila. Hindi na tama to. May mali na talaga sa mga nangyayari. Kung walang kikilos sa tutuklas hindi mapuputol yung kalokohang ginagawa ng magpinsan na yun kung totoo man. Baka nanlalason yung dalawa. Kapag napag-iinteresan silang tao bibiktimay nila sa pamamagitan ng dahan-dahang pagbaon ng lason sa katawan niya. Sambit ko sa sarili ko noon.
Ang lahat ng hinala ko ukol kay Juanito at sa pinsan niyang si Pablo. Nasagot na lamang. Noong ako naman ang inimbitahan ng mga itong dumalo sa handaan. Binyag raw ng apo niya at may konting handa ang gaganapin nun. Isama mo sina Arnel at ang iba pa, boss. May konting handaan sa bahay at bilang mga katrabador ko, gusto ko kayong ayain. Nakangiting wika ni Juanito. Ganun ba? Kailan ba yung araw na gaganapin yung handaan? Baka kasi alam mo na, hindi kami pwede sa araw na yun kaya tinatanong ko. Sa linggo na. Alam ko namang wala tayong pasok nun. Kaya sigurado makakadalo kayo sa bahay. Sagot niya. At pabiro pang nagsabing magtatampo daw siya kung sakaling hindi kami papayag sa paanyaya niya. May inuman ba sa bahay niya, Mang Juanito? Kapag pupunta kami? Singit ni Arnel. Kaya't hindi na ako nakapagsalita nun. Abay, oo naman. Pwede ba namang wala ang inuman sa handaan? Paano? Asahan ko kayo sa linggo, ah? Tumango si Arnel bilang tugon muli sa matanda. Nang makaalis na si Juanito ay tinanong ko si Arnel kung bakit pumayag siya kaagad nang hindi man lang hinintay ang signos ko. Nakangisi namang sinabi niyang, ayaw ko daw ba umano nun. Pagkakataon na naming pumunta sa bahay ni Juanito at malaman kung ano talaga ang sikreto ng matanda. Nung sumapit na ang araw ng linggo ay 3 lamang kaming pumunta sa bahay ni Juanito. Ako, si Arnel at si Meroy. Pagdating namin sa baryo ay sinundo kami sa bungad ni Juanito. Katwiran niya ay baka maligaw daw kami at hindi matunto ng bahay niya. Halos mahigit 20 minutos rin ang nilakad namin bago marating ang bahay ni Juanito noon. Habang papalapit na kami sa bahay, napansin kong medyo liblib na ang kinatitirikan ng bahay nila at halos kamag-anak niya ang mga katabing bahay na naroroon noon. Medyo kinutuban na ako ng hindi maganda. Lalo na nung mapansin kong kakaiba ang mga titig sa amin ng mga taong nadadaanan. Matalim at panay ang pagsinghap nila na parabang may pagkaing inaamoy noon. Nakita kong mayat-maya ang tingin sa akin ni Meroy. Kahit hindi niya man sabihin sa akin ang tumatakbo sa isipan niya, parabang nahulaan ko na ito. Pagdating ay isa-isa kaming pinakilala ni Juanito sa iba pa nitong mga kaanak na naroroon sa kanilang bahay at nagiinuman. Gumanti naman kami na magalang na pagbati bilang pakikisama nun. O tara, kain muna kayo sa loob ng bahay bago mag-inuman. Tahimik lamang kaming sumunod ni Arnel at Meroy sa loob ng bahay. Nang nasa pagkainan na, tumambad sa amin ang napakaraming handang pagkain. Narinig ko pang napalatak si Arnel na wari bay. Natakam siya nang makita ang nakalatag na pagkain nun. Pasikretong sinaway ko si Arnel at ipinaalala ang napag-usapan namin bago nagpunta sa bahay ni Juanito. Alam ko yun, boss. Hindi ko naman nakakalimutan eh. Tsaka busog ako kasi kumain naman tayo kanina bago pumunta dito. Pinapaalala ko lang. Baka kasi subo ka ng sumo dyan eh. Kamote, saging at prutas na nakahain lang ang kinain namin. Hindi namin ginalaw ang ibang putahing nakahain. Baka mamaya, may nilagay palang nakakalason sa pagkain yun. Baka kami pa ang sumunod sa mga katrabaho naming namatay. Habang kumakain ay pasimple kong pinagmasdan ng paligid ng bahay. Kakaibang presensya. Kahit na napakalawak ng bahay, ay parang ang sikip-sikip at tila ba wala man lang kahangin-hangin ang nakakapasok sa loob nun. Kahit na kawain naman ng dingding at may mga siwang kahit papano. Kakaiba rin ang amoy na nalalanghap ko. Dahil sa para itong amoy malansang na burong dugo nun. Nang dumako na ang tingin ko sa bandang lababo, ay may mga hindi kalakihang bangaang nakahilera doon. Tingin mo, ano kayang laman ng mga bangang yon? Pabulong na tanong ko kay Meroy.
Ewan ko boss, hindi ko rin alam eh. Mas lalong hindi ko mahulaan kung anong laman yan. Saglit kaming tumahimik nang makita naming muling pumasok sa kusina si Juanito at si Pablo. Saglit silang upo at kinausap kami. Mabuti na lang at hindi nila napansing hindi namin tinikman ang mga lutong ulam na nakahain sa hapag noon. Nung tinawag na sila ng iba pang kaanak ay iniwan na nila kami sa kusina. Langya, buti na lang hindi nila napansin tong kamote lang kinakain natin, sabi ni Meroy. Dalian nyo nang kumain at baka malatanan nila tayo, sambit ko pa. Nung matapos na kaming kumain ay nakihalubilo na kami sa ibang mga kaanak ni Juanito na nagiinuman sa bakuran ng bahay. Pag-upo, ay sunod-sunod na nila kaming tinagay ng alak. Napansin ko pang dinadamihan nila ang laman ng baso tuwing sa aming tatlo na iikot ang basong may laman nun. Hinayaan ko lang ang ginagawa ng tanggero at kunwari ay wala akong napapansin. Teka, paano pala kayo nagkakilala nitong pamangkin ko? Tanong ng pinakamatanda sa kamag-anak ni Juanito noon. Si Juanito nang sumagot sa tanong ng kanyang tiyuhin. Sinabi niyang katrabaho niya umano kami at mga dayuhan lamang kami sa kanilang lugar. Makahulugang ngiti naman ang naging tugon ng tiyuhin ni Juanito. Tahimik lamang ako at pinapakinggan sila habang nagkikwentuhan. Hanggang sa napansin kong nauwi na nga ang usapan nila patungkol sa aswang nun. Si Arnel ang unang nagbukas ng usapang ito. Dahil na rin siya siguro sa medyo may tama na siya ng alak nun. Kaya't medyo umarangkada ng pagkamadaldal niya. Nang banggitin ni Arnel ang tungkol sa aswang, napansin kong nagkatinginan sa isa't isa ang mga kaanak ni Juanito. Nawari ba'y nag-uusap ang mga ito sa pamamagitan ng tingin. Bakit Arnel? Hindi ka pa ba nakakita ng aswang? Tanong ng tiyuhin ni Juanito noon. Yun na nga ho eh. Ni minsan hindi pa ako nakakita. Gusto mo bang makakita? Seryosong sagot nito kay Arnel. Saglit na tumingin sa akin si Arnel at akmang sasagot na sana pero agaran akong sumingit ng sa ganoon ay hindi madulas ang loko. Baka si mamaya ay hindi niya mapigilan ang sarili. Masabi niya pang tungkol sa napag-usapan naming magmamanman sa bahay ni Juanito para malaman kung bakit nagkakasakit ang mga katrabaho namin matapos silang imbitahan. Pagpasensyahan mo na tong si Arnel, Mang Fred. Medyo may pagkamadaldal lang to pero wala namang laman yung mga sinasabi. Ngumisi lamang si Mang Fred at iniba na ang usapan. Alam niyo kasi Sir Seth, mahilig akong dumayo sa inuman lalo na noong kabataan ko. Sugi ako sa piyesta o kahit saang handaan. Maging sa lamayan nga ay pinapatos ko basta may inuman nun. Kaya't hindi ako madaling malasing. Samantalang si Meroy at Arnel naman ay namumulan ng pisngi at medyo may pagkamakulit na. Kaya batid kong tinamaan na sila ng kalasingan. Mukhang nakalimutan na yata ng mga mokong na ito kung ano talagang pakay namin kaya pumayag kaming dumalo sa okasyon. Pambihira talaga tong mga to. Nakatikim lang ng alak eh, nakalimutan na kung anong sadya namin. Sambit ko sa isipan ko noon. Makaraan ng ilang oras ay pumipikit-pikit na mga mata ko. Nakailang beses ko pang ipinilig ang ulo at nagtataka. Gawa ng hindi naman ako lasing at maingay ang mga kainuman ko kaya bakit ako inaantok? Hindi na to maganda. Sabi ko pa sa isipan ko noon. Pakiramdam ko kasi ay dahan-dahan nang hinahatak ang diwa ko at nakayukyuk na ang ulo ko. At konting-konti na lang talaga ay tuluyan ng pipikit ang mga mata ko noon. Samantalang ang dalawang kasamahan ko naman, wala na. Tuluyan na silang bumagsak at wala nang kamalayan ng saglit ko silang tiningnan. Teka, lasing na bang tatlong yan? Naulinagan kong tanong ng isa sa mga kainuman namin. Mukhang lasing na. Itong dalawa bagsak na. Hindi na gumagalaw. Ewan ko dyan sa isa. Ano na, gutom na kami.
Kumilos na kayo't umpisa nyo ng balatan ng tatlong yan. Pasik na utos naman ng isa pa. Teka lang sandali. Maghinay-hinay nga kayo. Baka hindi palasing ang mga yan. May-ari pa tayo. Matuto kayong maghintay Baka mabuliyasan naman tayo nito. Nakalimutan niyo na ba yung nangyari nung nakaraan? Kamunti ka na tayo nun. Kaya dapat matuto na kayong mag-ingat. Kundi ewan ko na lang. Boses ni Juanito ang narinig kong sumuway sa iba nitong mga kaanak. Kahit na parang nagdidiliri ng diwa ko, Sir Seth. Malinaw na malinaw kong naririnig ang pag-uusap nila. Yun nga lang ay hindi ko maintindihan at hindi ko makuha kung ano ang ibig sabihin ng mga pinag-uusapan nila ng mga panahon na yon. Basta ang alam ko lang ng mga sandaling yon, hindi na maganda ang sitwasyon naming tatlo. Anak ng tipaklong naman talaga. Itong dalawa bagsak na pero yung isa mukhang nagdidiliryo pa. Bigwasan na natin para maumpisa na yung totoong handaan. Kanina pa ako nagtitimpi May himig na inis na boses ng isa pang kasama nila. Pilit kong iginagalaw ang sarili para hindi ako tuluyang makatulog. Napakabigat na kasi ng pakiramdam ko at para bang may mabigat na bagay ang nakadagan sa akin noon. Alam kong nasa delikadong sitwasyon na kaming tatlo. Nainis ako sa sarili at sa dalawang kasamaan ko. Kung bakit ba naman kasi nagpakalasing sila. Alam naman nilang hindi kami nagpunta sa lugar na yun para magpakalasing noon. Maya-maya pa ay nagulat ako nang biglang may kamao ang mabilis na sumapok sa mukha ko. Sobrang lakas nun. Nawalan pa ako ng balanse dahil sa pagkakabigla. Kaya bumagsak ako sa lupa. Sige na, kaligkarin nyo na yung dalawang yan papunta sa kamalig. Igapos nyo, baka makawala pa. Malutong na nagmura ang isa sa mga kaanak nito at nagwika nga. Paano daw makakatakas sina Arnel at Meroy? Lasing na at bagsak na ang katawan ng dalawa at mukhang wala ng malay. Yan yung atupagin mo. Mukhang may malay pa. Dapat yun yung talian mo at lagyan ng busal yung bibig, baka makapag-ingay pa yan. Mabulyasa tayo. Sige na. Dali nyo na yung tatlo sa kamalig bago pa may makapansin sa atin dito. Sandali lang. Wika ni Juanito at nilapitan ako nun. Napaigik ako nang maramdaman kong may matalim na bagay ang 3 beses na nagpabalik-balik na tumusok sa tagiliran ko. Tanging impit lamang ang lumabas sa bibig ko nun. Matapos noon ay naramdaman kong dahan-dahan na akong kinaladkad papunta sa kamalig na binanggit ng tiyuhin ni Juanito. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako, Sir Seth. Pero dahil sa pagsaksak sa akin na yon, doon ako nalinawan. Nawala ang kaninang bigat ng pakiramdam at antok. Galit na galit akong pinagmumura sa isipan si Juanito at ang mga kaanak niyang kampo ng demonyo. Marahan na idinilat ko ang mga mata at pilit na inaaninag ang paligid at kung saan kami dadalhin. Mabuti na lang at may buwan ng gabing yon, mga kagiliw. Malinaw kong nakita ang mga taong nagkakasiyahan. Nawari ba yun pa lamang ang umpisa ng kasiyahan nila? Kahit na sobrang sakit ng mga matutulis na batong tumatama sa katawan ko habang kinakalitkad ako, tinitiis ko yon. Hindi ako gumawa ng kahit na anumang ingay. Nagpanggap akong walang malay. Ipinikit ang mga mata. Dito, ipasok niyo ng mga yan. Sigaw ni Pablo matapos buksan ang kamalig nun. Nasaan na inutos sa inyo? Naihanda niyo na ba? Nakahanda na kanina pa. Paano? Ikaw na yung bahala dito Lalabas na kami. Ihahanda na namin yung mga kawali para sa pagluluto. Abisuan ko na rin sila nanang para magtipon-tipon na bago pumatak yung 12:00 at may pagdiwang na natin yung kasiyahan. May mga bisita pa tayong darating mamaya. Dapat bago sila dumating, luto na mga to. Saad ng isa pang kasama ni Juanito. Itinuro nitong 3 puno ng saging. Tapos lumabas na ang mga ito
at ang naiwan lang sa loob ng kamalig ay si Pablo at Juanito. Tumagos sa butas ng bubungan ang sinag ng buwan. Kaya nakikita ko pa rin kahit papano ang loob ng pinaglagakan namin noon. Lihim kong pinagmamasdan ang ginagawa ng dalawa. Kailangan kong ihanda ang sarili sa kung ano man ang maaaring gawin nila sa amin ng gabing yon. Hindi pwedeng basta ko nalang sugurin ang dalawa dahil may tama na ako eh. May saksak na ako sa tagiliran at nakakaramdam na ako ng panghihina nun. Dihado ako oras na sugurin ko sila at kalabanin. Habang pinagmamasdan ay nag-iisip ako kung anong paraan ang pwede kong gawin. Kung wala lang sana akong saksak sa tagiliran nun, makakayanan ko sanang kalabanin ng mga ito. Dadalawa lang sila sa loob ng kamalig, kaya't pagkakataon na sana. Maya-maya ay nakita kong lumuhod si Juanito at Pablo sa harap ng 3 puno ng saging nun. May hawak na kulay itim na libro si Juanito. Nag-usal ng mga orasyon. Ganun din ang ginagawa ni Pablo. At marahang pinupunasan ng langis na napakasangsang ng amoy ang puno ng saging. Hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin ng mga salitang sinasambit ng dalawa. Sa bawat katagang lumalabas sa bibig nila, may dala yung kakaibang kilabot sa kalamnan ko. Ilang minuto rin ang tinagal ng ginagawang orasyon nila. At ilang sandali pang nakalipas ay nabigla ako nang makita kong nagpupunas na rin ng langis sa katawan ng dalawa. Ilang segundo lang ay dahan-dahang nagbago ang kanilang kaanyuan. Nakakakilabot ang itsura nila. Puno ng mga maninipis na balahibo ang katawan. Para na silang mga unggoy. Sa garalgal na boses ay nagsalita si Juanito. Sinabihan niya si Pablo na iwanan na muna raw kami. Babalik na lamang sila mamaya kapag nakahanda ng lahat. Pigil ang hininga ko't muling ipinikit ang mga mata nang makita kong papalapit sa pinaglagakan ko ang dalawang sumisingot-singot na para bang may inaamoy-amoy. Nang maramdaman kong lumabas ng dalawa, saka pa lamang ako gumalaw. Anak ng mga aswang paling ang kaniwan ito. Mabilis akong napalingon sa nagsalita nun. Boses yun ni Arnel. Nagulat pa ako nang makita kong nakaupo na ng maayos itong dalawang ito. Kanina pa kayo gising? Hindi ba mga lasing kayong dalawa? Tanong ko sa kanila nun. Sa tono kasi ng pananalita ni Arnel ay para bang alam nila ang mga nangyari. Hindi naman kami nawalan ng malay, boss. Mas lalong hindi kami lasing. Naglalasing-lasingan lang kami para lumantad kung anong sikreto ng mga yon. Hindi ako nagkamali, boss. Sagot ni Arnel. At muling sinabing totoo ngang dinala niya. Na aswang ang angkan ni Juanito. Nagmamadaling nilapitan ako ni Meroy at tinanong kung ayos lamang ba ako nun. Tiningnan niya rin ang sugat ko sa tagiliran. Kailangan na natin makaalis dito at pasabi sa mga otoridad ang mga kayupang ginagawa ng angkan na yan. Ani ko sa kanila. Nag-aalala namang nagtanong si Meroy sa akin kung paano daw kami makakaalis sa kamalig na yon. Gayong may sugat ako at tiyak niyang nanghihina ako noon. Isa pa, nakasarado ang pintuan. Saan kami lalabas? Sa bintana. Hindi ganong nakasara yung bintana. Doon tayo lalabas. Huwag niyo na akong alalahanin pa. Balat kalabaw ako. Kilos kalabaw. Hindi ako basta-basta manghihina. Hinubad ko ang damit at sinira yon. Yun ang pinantali ko sa bewang para kahit papano mapigilan ang pagdurugo ng sugat ko. Sandali, tingnan nyo. Sambit ni Arnel at itinuro ang 3 puno ng saging. Halos lukuban ako na kilabot sa buong katawan. Nang makita ko nga, unti-unting nag-anyong tao ang 3 puno ng saging
na magkatabi lang. Pero ang mas ginapangan ako ng kilabot ay noong tuluyin na yung nahulmang tao. Kamukhang kamukha naming tatlo yon. Nang tingnan ko nga si Arnel at Miroy, putlang-putla ang labi nila. Nanlalaki ang mga mata habang nakatitig sa tatlong lalaking animoy kagagaling lamang sa mahabang tulog. Anak ng teteng, bilisan na nating umalis dito. Baka mag-ingay pa yung tatlong yan. Makatay talaga tayo. Sambit ni Miroy at nauna na itong lumusot sa bintana. Kagad naman akong inaalalayan ni Arnel palabas ng bintana noon. Nang makalabas na kaming tatlo, para kami mga dagang tahimik na tumatakbo palayo sa kamalig. Binaybay namin ang mayabong na talayban. Nang sa ganoon ay hindi kami makita ng mga aswang. Lakad-takbo ang ginawa namin. At habang ginagawa namin yun ay rinig namin ang mga nakakakilabot na huni ng wakwak. Nag-iba na rin ang hangin sa paligid nun. At hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng amoy ba yung nalalanghap ko. Kung amoy imbornal o amoy patay ng hayop na matagal nang naburo. Pigil hininga ang aming ginawa para lang wag kaming makagawa ng ingay. Maya-maya pa, may nakita kaming dalawang nilalang ang naglalakad. Sinenyasan ko sina Arnel at Miroy na dumapa kami at dahan-dahang gumapang sa lupa, patungo sa malalaking puno para makapagkuble. Nang makarating na kami sa may puno, ay pasalampak kaming umupo nun. Napahinga ako ng malalim bago inilibot ang aming paningin sa paligid. Akmang magsasalita na sana si Miroy, pero agad ko siyang sinenyasan na huwag maingay dahil mukhang nagkakagulo na ang mga kaanak ni Juanito. Mukhang nalaman na yata ng mga ito na wala kami sa loob ng kamalig. Dobling takot at kaba ang aking naramdaman ng mga sandaling yon. Idagdag pa ang kirot ng sugat ko. Sa ilang minuto naming pagkubli sa malaking puno ay may nakita kami sa hindi kalayuan. Bahagya ko pang tinitigan yon kung ano ang umuusok na bagay malapit sa bahay ni Juanito. Napalatak na lamang ako nang makita ko ang malaking kawaling nakasalang sa lumalagablab na apoy. Mukhang balak nga talaga nila kaming lutuin ng gawing yon at gawing handa para sa darating na mga bisita. Naloko na. Tara na, umalis na tayo dito. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin, nagulat ako nang bigla kaming nakarinig ng malakas na huni ng ibon. Pakiramdam ko ay nasa malapit lamang ang umaatungal, kaya't wala sa sariling napalingon ako doon. Kaya tumambad sa akin ang napakapangit na nilalang. Nang sumigaw si Miroy na tumakbo na kami ay kumaripas na ako ng takbo. Hindi ko iniinda ang kumikirot kong sugat. Basta ang mahalaga lamang sa akin ay makaalis kami sa lugar na purong aswang ang naninirahan. Hanggang sa bigla na lamang kaming napahinto lahat nang merong humarang sa amin nun. Dahan-dahan kong pinulot ang balingkahoy sa may panan ko para may pangproteksyon kami kung sakali mang lumapit yon. Pero bago pa man umatungal ang nilalang, dali-dali yung dinambahan ni Arnel. Pinagsasaksak niya ito. Nagulat ako at hindi makapaniwala dahil may dala-dala pala siyang balisong. Pagbagsak sa lupa ng nilalang ay hinatak na ako ni Arnel at sinabihang magpatuloy na sa pagtakbo bago pa may makapansin sa amin. Bawat punong nadadaanan namin ay nagkukubli kami para hindi kami makita nun. Pagod na ako at nangihina, pero hindi pa rin kami tumitigil. Nung sa wakas ay nakalayo na kami sa bahay nila. Nakarating na kami sa kalsada. Saktong-sakto na may dumaang sasakyan nun. Pinara namin ito at humingi ng tulong.
Pinasakay kami ng driver at wala nang tanong-tanong pa nang makita nitong may mga hindi pangkaraniwang aso ang humahabol. Pinaharurot na nito ng takbo ang sasakyan. Dinala kami sa malapit na barangay para doon isiwalat ang mga nangyari. Nung malaman yun ng punong barangay ay nagpadala kaagad siya ng maraming tauhan para puntahan ang liblib na lugar. May mga nagdala pa ng armas bilang proteksyon. Inutusan pa nito na kung sakali mang manlaban o kung anuman na makita ng mga tauhan niya sa pinanggalingan namin at alam nilang nasa alanganing sitwasyon na sila, huwag silang magdadalawang isip na patayin ang mga ito. Alang-alang sa kaligtasan nila noon. Nagsama na rin ang mga kakilalang albularyo si Kapitan. Ipinasundo niya sa karatig lugar ang kilala niyang albularyo at isinama ng mga tauhan niyang magpunta sa bahay ng mga aswang noon. Noon ngang ginagamot na ang sugat ko, ipinagpatuloy kong isinalaysay ang mga nangyari. Napapailing naman ang punong barangay. Sinabi pa nitong matagal nang pinaghihinalaan nila ang mga magkakamag-anak na nasa liblib ng baryo na yon. Tigbaylo, yun ang tawag sa aswang na marunong magbuhay ng replika ng tao sa pamamagitan ng kaalaman nila sa itim na mahika. Gagawin nilang kamukha yun, gamit ng isaging. Siya nga ako sa katawan o katauhan nyo. Kung nagkataon na natuloy kayong biktimahin hindi malalaman ng mga taong nasa paligid ninyo na patay na kayo. Dagdag pa nito, kung sakali mang tuluyan kaming nabiktima, ang tatlong hinulmang kamukha namin ang siyang babalik sa pinagtatrabahuan at yun ang gagawa ng gawain namin. Pero pagkatapos ng ilang araw ay magkakasakit ang tatlo at mamamatay. Yun ang gawain ng mga aswang para maitago nilang sekreto at magpatuloy pa rin ang pambibiktima ng mga tao na pagkakainteresa nila. Naging malinaw sa akin ang lahat. Matapos ipinaliwanag ni Kapitan sa amin ang tungkol sa Tigbaylo. Mukhang yun na nga ang nangyari sa iba naming kasamahang iniimbitahan nitong si Juanito. Dahil sa kuryosidad, kamuntik-muntik na sana kaming maging kwento na lang sa hinaharap kung hindi kami nakatakas sa lugar na yon. Hindi na nahuli ang ibang mga kaanak ni Juanito. Mabilis na nakatakas sa mga ito. Samantalang ang iba naman ay lumaban-lumano. Sa wakas ay napatunayan na rin nilang totoo ang hinala nilang mga aswang ang naninirahan sa liblib na iyon. Nang mabalitaan ng boss namin ang nangyari ay sa iba niya na kami ni Destino. Natakot kasi siyang baka balikan kami ng mga ito at gumante. Gawa ng dahil sa amin. Nabisto ang sekreto ng mga yon. Kasabay ng pagdestino sa amin sa ibang lugar, wala na rin akong naging balita pa sa kung saan nagpunta mga ito at kung ano na ang nangyari sa kanila.